Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Sa wakas, ngayon nga ay talagang hindi na nga sasantuhin ito si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagsasama na ang mga matitinong mga politician at mga iba pang mga abogado na talagang pabagsakin nga itong si Kuting ng Norte na ito. Dito natin makikita na aarestuhin na nga ito at kakalad ka rin nga sa loob mismo ng kulungan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala na ngang magandang nangyayari sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa pamumuno ni Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita, kaya naman talagang dismayado ang 31 million na katao na bumoto sa kanya dahil hindi niya di umano ginagampanan ang kanyang tungkulin sa bansang Pilipinas. Kahit na pag-aaralan natin at titignan natin, mas marami pa ang kanilang binulsa kaysa yung ginawa nila sa bansang Pilipinas. Nagiging plastic na ang mga ito dahil kunwari kuno na may ginagawa sila, ngunit pakitang tao lang pala ito dahil mas malaking pera ang kanilang binubulsa. Dito nga natin makikita na talagang isiniwalat nga ang pagkabangag ni Kuting ng Norte at mga karumal-dumal na ginagawa sa loob mismo ng Malacanang kasama nga si Lisa Smugs at Kuting ng Norte na ito. Kaya naman dapat talagang imbestigahan at talagang hindi nga ito sasantuhin para maparusahan ang dapat parusahan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung isa parang kuting ahas, hindi sasantuhin. Ayan. Tama na yung isa. Okay, tuloy na mga eksena sa banga. Balita! Okay, mag-comment ang mga hita dahil today ang alindog natin ay nagmamaganda. So, thank you so much for being there. So, BRC probe versus katiwalaan sa Marcos Kuting, bangag na bangag, ahas admin, walang sasantuhin ayon kay Senator Pia Cayetano. Tiniyak ng kauna-unahang babaeng naitalaga bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi sasantuhin ang isasagawang investigasyon sa anumang katiwalian at pagkakamali sa Marcos or bangag na bangag administration upang makalika ng batas at mapuna ang mga opisyal nito. Nako, gawin mo yan, Senator Pia Cayetano, baka naman chika boom boom lang yan. Well, ang mga Cayetano ay kilala sila sa mga anti-Marcos. Kaya nga dati binoljak natin yan si Cayetano, si Peter Cayetano dahil dyan sa pinagtanggol natin si Budol Budolman. Aba, tama pala kayo mambubudol ito, you know? So dapat talagang panagutin ang mga buwaka ng Genemes. So mag-tandem kayo. So sana isabuhay mo ito, hindi lang lip service, Senator Pia Cayetano. Inihayag ni Pia Cayetano matapos formal nang umupo bilang chairman ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee kamakailan. So, dapat talagang maging accountable ang mga hinayupak na ito, pero I don't think so. Kailangan natin hindi na basta-bastang dadaan pa sa mga blue ribbon na yan, mga palangga. Kailangan ng buhati ng Kuting at ang ahas na patuloy na gumagapang at naglilingkis sa ating kabanang bayan. So tuloy natin ang balita ng mga kapadingan. Ayon kay Cayetano, madalas marinig ang committee kapag may bagong kontrobersyang binabakbakan. Ngunit tila kaunti lang talaga ang nakakaalam kung ano ang papel nito. Ay di ipaalam natin sa taong bayan at kabugin mo na yan at hilain mo si ahas. Siguraduhin mo lang, Senator Pia Cayetano, na makaray-karay mo ang buwaka ng Genemes na si Lisa Ahas Smugs na kasabot ng smuggler Polboronic at kung ano-ano pa. Dahil pag wala kang hinila at grandstanding na naman katulad ni Tulfo dyan sa PCSO, ay buwaka ng Genemes, pare-pareho lang kayong lahat na dapat talagang ilubog na sa Komonoy. Pero I'm giving you the benefit of the doubt to do what is the right thing, di ba? Kasi kung hindi mo gagawin yan, do what is right.
at hindi dapat mga chuchu-chuchu lang. Ayon kay Cayetano, sa totoo lang, napakahalaga ng Senate Blue Ribbon Committee na ang formal name ay Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations dahil ito ang nagsisilbing watchdog laban sa katiwalian ng mga opisyal ng pamahalaan. So ano pa? For sure, naririnig mo itong smuggling na ito. Itong pagnanakaw ng hinayupak na si Smugs at inuubos na nilalagay sa kanya mga tiyan. Dalian mo na yan dahil babantayan ka namin. Sinabi pa ni Cayetano na walang sasantuhin sa sinumang opisyal. Wow! Sana totoo. Sana all. Totoo kaya to? Sinabi ni Cayetano na walang sasantuhin sa sinumang opisyal ng administrasyon upang ipatawag kabilang ang mga saksi at mangolekta ng dokumento at pagkatapos ng pagdinig, maghahain ng rekomendasyon na kaso laban sa sangkot na tiwaling opisyal. Okay? Maghahain naman ng Senado ang isang panukalang batas upang hindi maulit ang katiwalian o sa sinasabing plugging the loopholes. Ay nako, sana nga talaga, katotohanan. Okay, sa sistema ng ating pamahalaan para marami, okay, para sa marami, kritikal ang committee sa pagtiyak at nagagampanan ng tama ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno anya. So bakit ngayon lang tong committee na ito nagsalita? Dahil nga si Cayetano, Pia Cayetano ay bagong halal, then good, go, let's support you, Senator Cayetano. Pero talagang sabi ko, pag wala, hindi mo nakaray-karay si Liza Marcos dyan sa committee na yan, okay? Sa Blue Ribbon Committee na yan, naglolokohan lang tayo dito. Okay, mahalaga ang committee upang masugpo ang katiwalian at mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Ngunit sa kabila nito, mayroon ding mga bumabatikos at nag-aalalang baka maabuso ang committee para sa politikal na interes. Gawin mo na yan. Imbis na in aid of legislation, nagiging in aid of re-election daw. Dahil dyan, napakahalagang ang uupong chairman na isang senador na talagang mapagkatiwalaan. Yung may track record na hindi nang aabuso ng posisyon. Wala dapat bakas ng katiwalian at hindi nasangkot sa kahit anong kontrobersya ang magiging chairman nito paglalahad ng senadora. Pero in fairness, ano ba ang sangkutan nito ni Pia Cayetano na malaking issue? Parang so far, walang ganun ka, i-remind niyo ako. Baka nakalimutan ko lang. Sabi ni Chuin Maggie, sasantuhin lang nila ang pera ng taong bayan. Mga mukhang pera sila. Alright. AJ Ann Cabaneles from Bukidnon, thank you so much. Okay, tuloy natin ang balita. Sabi ko nga sana ito ay hindi lang chuba-chuchu. Dahil pag nag-chuba-chuchu sila, mananagot ang mga jutang ginimes sa atin. Hilain natin silang lahat. Alright? Hindi maaaring isang panig lamang ang papabura ng hearing dahil hindi lalabas ang katotohanan. Kaabang-abang ang mga susunod na hakbang ng Blue Ribbon Committee dahil umasa tayong may saysay ang mga ito para sa mamamayan, sa bayan, ayun, at sawa na tayo sa politikang walang katuturan. Ang kailangan natin ay mambabatas na lumalaban ng patas. Okay, go, go, go. So, cheer kami. Mag-cheer kami sa'yo, Pia Cayetano, kung gagawin mo. Sabi ko nga, ito lang, challenge namin sa'yo. For sure, nanonood kayo. Una mong imbestigahan ang smuggling kay Liza Marcos, Ahas Arneta, Butod, Mudlo, Putot dahil sa pag-appoint niya sa isang mas smuggler na si Michael Ma na inappoint at ayaw ituloy ang hearing dyan sa Congress. Grabe, no? Kapagod, everyday na lang. Ganito mga chuba-chuchu natin. Pakisaksak nga to. Ngayon, mga kababayan, ito, kagabi, kahapon, nag-celebrate ang mga kapike-pikean na naman. Okay, hangad ng EDSA People Power kahapon, hindi nakamit ayon kay Kerubin. Ito ay sinaunang budol, pangbubudol. Kaya pala. Okay? Ngayon, mga palangga, naniniwala si retired Marine Colonel Ariel Kerubin na bigo ang EDSA People Power na kamitin ang inaasam na pagbabago sa bansa.
Eh talaga naman, lalong lumala. 'Di ba? Nakita nyo? Lumala. Tinanggal natin ang sinut natin sa inodoro yung mga dilawan, ngayon mas lalong sabi ko nga triple nilagpasan si Satanas. Kaya yung EDSA at itong pagbangon muli ay pare-parehong pambubudol. Okay, tuloy natin ang jutang-jili ng balita mula sa mainstream media. sa The Agenda Forum sa Club Filipino, para akong si the late Mike Enriquez. Excuse me po. Excuse me po. Magbalita lamang tayo. The Agenda Forum sa Club Filipino ay pinunto ng dating marine officials na ang naturang kabiguan ay dahil hindi nagkaisa ang mga mamamayan at maging ang mga leader ng pamahalaan. Pinaliwanag ni Kerubin na lubhang abala ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga sa kanilang mga pambubudol. Ay, nako, mga palangga, nakaka-rimarim na itong ating mga balita. Nakakainis. Okay? Sobrang nakakainis. Okay, tuloy natin ang mga balitang nakaka-leche. Ay, giatay. Sinabi ni Kerubin, kung magkaisa sana o nagkaisa sana ang Pilipino, ay maraming mga proyekto ang naisakatuparan at pagunlad kung saan inaasahan din ang paglahok kahapon sana ng maraming mga Pilipino sa pagunita sa EDSA People Power Revolt 2020 February 25 kahapon. Ayon pa kay Kerubin, lahat na naging leader ng Pilipinas ay nagkanya-kanyang gantihan. True. At hindi niya exempted ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, na-meet ko yan si Kerubin sa Soler. At supporter, I don't know, may pwesto ba siya? Mukhang wala naman siguro. But anyway, na-meet ko yan siya. So I think that's about it. Okay? Nag-aalsa na rin siya. Baka nakikita niya na ng bonggang-bongga. So hindi daw exempted si Kuting Jr. na bangag. Umaasa si Kerubin na may pagkakataon at kakayanan si Pangulong bangag na magpapatupad ng reforma sa bansa, bigyan lamang ng pagkakataon ng sambayan ng Pilipino. Julul, magdadalawang taon na. Putang ina, bibigyan mo pa ng pagkakataon yan, Colonel Kerubin? Ano ba to? Naglulukuhan na ba tayo? Bibigyan mo pa ng pagkakataon? Wala nang pagkakataon yan. Buhatin na yung mga jutang ginimis na yan. Pwede nga ngayong araw, buhatin yun eh. Si Kerubin ay isa sa mga naglantad ng korupsyon sa AFP noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil upang siya ay mapabilanggo, ngunit napalaya noong panahon ng yumaong Pangulong Benigno Aquino III. O, ayun naman pala, di ba? Napalaya. Actually, meron din tayong expose kay GMA. Pero bago ang expose sa kanya, abangan nyo yan, bago yan, dun muna tayo sa extraction ni Liza Smugs. O, di ba? Anong gusto nyo? Yung extraction muna para maano ninyo, bonggang-bongga. Alright? Okay, sa mga karugtong na balita, mga palangga, talagang karugtong eh. Mga karugtong na balita pa rin dito sa EDSA, ayan, mga aral daw ito. Okay? Mga aral ng EDSA dapat daw ipagpatuloy o ipaalala lalo sa kabataan, sabi ni Kiko Matching. Ay, gano'n na naman tayo, Kiko Matching. Ano na naman to? Laos na to mga ito eh. Nagbigay ng simpleng mensahe si Kiko Matching, okay? Ay, nako. Para sa pagunita ng 38 anibersaryo ng EDSA People Power kahapon. Okay? Ang revolusyon na nagwakas daw sa rehimen ng dating Pangulong Marcos Sr. noong dekada 70. Anya, nawa raw ay magpatuloy ng paalala sa kabataan ang mga aral ng EDSA. Ang tanong, eto, Kiko Matching. Nakikita mo na, di ba? Nakikita mo na, Kiko. O sige, hindi na lang tawagan ng matching. Matching type. Nakikita mo ang pambubudol nitong, di ba, sumisigaw kayo na Marcos, diktador. Eh bakit hindi kayo mag-alsa? O bakit tahimik kayo? O bakit hindi mo tinutulig si Lisa? Mag-alsa, tuligsain si Lisa Smugs.
Di ba? Bakit? Ano, naduwag kayo? Baka gurgurin kayo? O nabayaran kayo patalikod? Binayaran na kayo ni Lisa Smugs gamit ng kanyang mga kapatid o yung kanyang mga alipores. Baka nabayaran na kayo, hindi na kayo pumuputak-putak just for the heck of, you know, revolution, ano dyan, anibersaryo kahapon. Okay, ito daw ang caption ni Kiko, okay, sa kanyang post. Patuloy nating ipaalala na lalo na sa mga kabataan ang mga aral ng EDSA. Anong aral ng EDSA? Mabuhay daw ang EDSA. Walang aral ng EDSA na idulot. Ang naging aral ng EDSA ay lahat-lahat pare-pareho lang. Ang Marcos at Aquino ay parehong masasahol. Pero mas masahol itong hinayupak na Marcos at Lisa at Araneta, Tambaloslos, Romualdez. Na yun, napatunayan na namin na tama kayong mga dilawan na demonyo talaga itong Jutang Ginemes na itong administrasyon. Pero tahimik kayo ngayon. Diba? Kasi what? Nakikinabang ang iilan sa inyo o marami sa inyo behind the scene. Kaloka. People power, people power. O bakit hindi kayo mag-aklas ngayon? O bakit hindi kayo mag-join forces doon sa hakbang ng mga maiisog kung maisog kayo? Kasi pareho nang ng alignment tayo ngayon eh. Hindi porket hindi ang totoong nakikipaglaban sa bayan, Kiko, 'di ba? Kahit na hindi kayo magkaalyado nung panahon na 'yon, magkaiba kayo, pero nakikita nyo ngayon, pareho na pala kayong paninindigan para sa Pilipino, para sa tunay na revolusyon o pagbabago, makikiisa ka. 'Di ba? Meron ako nabalita, may nabasa ako si Rowena Guanzon, Commissioner Rowena Guanzon, nandoon daw sa Cebu. How true yun, mga palangga? Hindi ko nakita yung picture niya, pero nandoon daw. But anyway, at least yun, anti-Marcos talaga siya, consistent siya. At tama siya sa ngiwi-ngiwi ni Kuting. Tuloy natin. Pero kayo, asan na si Lenny? Asan na si Ki? Asan na kayo? Puro kayo kajotahan. Okay. Kalakip dito ang isang quote card kung saan mababasa ang kanyang mensahe para sa lahat. Itong mensahe niya? Madali nating makakalimutan ang kasaysayan. Dapat lagi nating ipinaalala, lalo na sa mga kabataan, na ang kalayaan natin ngayon ay bunga ng dugo at pawis ng ating mga kababayan. Marami ang nagbuwis sa kanilang buhay noong panahon ng diktadorya. Ang paggugunta ng EDS sa people power ay nagpapaalala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan. Yun naman pala eh. Actually, maganda yan, ang sinabi mo. Kung isa ka buhay mo. Sabi ko nga, lahat ng kahayupan ngayon ni Lisa, ni Ahas, at ni Kuting, tahimik kayo. So you're not for the people. You are for yourself, for your vested interest, for your political career, sa inyong mga pangarap. You're not for the people kasi tangina, itong smuggling na to, kitang-kita nyo naman, ulitin natin, in a point na special envoy to China, walang record, walang publication, tapos nga kayo, tapos you talk about what? Para kayo sa people, Jutang Ginemes, okay? Ay, nako, kaletsyang balita. Tuloy na natin ang mga boljaka, mga kaletsyang balita. Nakakaloka mga balita, mga palangga. Ay, nako, hindi natin kinikerry. Pero babati muna tayo sa ating mga palanggingging. Good afternoon po, sabi ni Arlene Puon. Alright. Okay. At wag na natin, si Sara ipapalit, wag natin isin na lang natin si Kuting. Nagkakamali ka dyan palangga, bubuhatin natin si Kuting. Kuting Jr. Very, very soon. Political survival ang mga Jutang Ginemes na mga yun. Palayasin na silang lahat. Okay? Pero bayaan po natin. Okay, ano yun? Yes. Ikaw na ang magtiis, sabi ni Georgina. Solid Maharlikan ako? Yes, hello sa lahat. Kainis ng mga balitang ito. Ito pa. Comelec nagbabala versus mga sindikato para sa 2025 elections. Ay, nako, butang ina. Nako, George Garcia, ikaw pa ngayon ang nagbabala. Kumusta naman yung naningil ng 300 to 500 million? Okay na mga gatekeepers nyo dyan sa Comelec. Sindikato baka mo. Kumusta naman ang signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na si Lisa Ahas Marcos ay nakipagsabwatan o nakipag-chika-boom-boom sa Smart Magic para ipanalo ang sindikato niyang asawa?
Magtigil ka nga, George Garcia. Pero basahin natin doon ano ba sabi nito. Sinungalingan. Nagbabala si Commission on Election Chairman George Garcia sa mga aspirante ng 2025 national at local polls na maging mapagbantay laban sa mga sindikato na naniningil ng pera kapalit ng madaling panalo. Eh di ba magaling ang amo mo dyan? Oh, magaling. Magkano ang bentahan na yung 2025? Kaya mga kababayan, kailangan na natin talagang johati ng mga jutang ginemes. Ito wala nang katuturan to. Tiyan mo, sabog na. Di ba? Sabog na ang jutak, bangag na mga utak, mga appointee ni Kuting. Wala na sa ayos kasi sila mismo ay mga nangangamkam, nangawat ang mga yawa. O, sinabi ni Garcia na nakamonitor sila sa iilang lugar sa Luzon at sa Mindanao kung saan may mga individual na nagsasabing may kakilalang mula sa Information Technology Department ng komisyon na humingi hanggang 100 million para sa scheme. Diyos ko, Garcia, wala nga kayong ginawa dyan sa 20 million na binayad sa kongresista, yun sa Jutang General People's Initiative. Tapos mayroon ka pang guts o the nerve na magsalita na labanan ng mga sindikato. Ay kayo mismo mga sindikato, mga jutang ginemes. Comelec BBM Lisa Tambalos's conspiracy, sabi ni Supra. From Limay, Bataan, si Maria Fatima Balagosa. Wala nang kabusugan sa pera, mga jutang ginemes, sabi ni Dulay Narbacan. Mga jutang ginemes talaga palangga. Okay, tuloy natin ang mga kajutahang balita. Sa mga kandidato, whether incumbent o hindi, may kumakalat po ngayon na mga sindikato na umiikot kaya daw nila kayong panalunin in a matter of minutes. O si Lisa siguro yung sindikato na yan dahil siya nakipagsabuatan sa nakipag-meeting sa Smart Magic, right? O, baka si Lisa na naman ang umiikot dyan dahil lahat yung gusto nakawin ng mga hayop na yan. Makakapag-deliver ba yan? Sabi ni Boy Egoy, exactly yan ang word ni Lisa Smugs. Do you think she or he can deliver result? O he can bit the bag of money? O, ganyan yung ginayupak na yan. Kahit daw kayo'y pumikit na at hindi na mangampanya at hindi na magpaikot-ikot, may panalo na, sabi ni Garcia sa kanyang interview. O, di ba? O, si Lisa yan. Papanalo niya kayong lahat. O, yan na yung magiging satanas ng kademonyohan. Dapat siya bigyan ng, gawin siyang satanas ng lahat ng kabalbalan. Eric Alibin, thank you. Sinabi ni Garcia na makipag-ugnayan sila sa National Bureau of Investigation kaugnay sa issue na ito. Julul, nangako rin si Garcia na tutulong ang COMELEC sa legal process laban sa mga sindikato na sandaling maaresto ang kanilang miyembro. Kapal na mukha, baka si Tambaluso sa niyo iparesto. Binukyan na nga ni Amy Marcos siya na siya yung author lahat nang nagpagbibigay ng 20 million sa mga senado ay mga kongresista para sa mga jutang gininang initiative na yan. Right? Garen Mijares? O, sino yung loan bidder na nanalo na Korean yata? Miro System. Pag-uusapan namin yan mamaya ni Attorney Glenn Chong sa pangatlong balik ko. O, di ba? Magpupuya tayo ng bonggang-bongga ngayon. Anyway, ito pong binabasa natin ay samot-saring kadyotahang mga balita. Mula sa mainstream media, ating buboljakin. O, ito, showbiz naman tayo mga hitad. Okay? Casey Concepcion, jaundice na nga ba? So what? Kung buntis siya, okay na rin naman yun, di ba? Kailangan naman yung mga jaundice at magkaroon siya ng sariling Jonakis. Basahin na lang natin for the sake of this news. Okay? Kumakalat ang video na malaki na lang yung tiyan, baka busog na. Baka busog lang naman, okay? Pero actually, ito naman si Casey, mukhang hindi naman ito nakikialam sa politika, kaya, at saka moment nila. Bakit kaya may kumakalat na video na itsurang jaundice si Casey Concepcion? Well, naka-white talaga mga marites. Ako wala akong kasalanan, tagabasa lang ako palangga. Well, naka-white dress si Casey at parang malaki na ang tiyan habang may hawak na puppy. Kung malaki ang tiyan, busog, di carry lang. Kung buntis, carry lang din. No, the hell cares? Di ba? Ang sarap na magkaroon ng baby. At last, sabi ganon, ang last pa daw na post ni Casey sa Instagram ay mga alas niyang ginagawa at ibinibenta. Okay? Anyway, baka naman medyo chubby lang si Casey and healthy, kaya malaki ang tiyan at hindi naman jaundice.
Sabi ng Marites. Pero kung totoong prank siya, wala naman daw masama. Oo naman, no? Pwede naman to follow na lang ang kasal dahil 37. 37 na pala siya. Majonda na palang hitad. 37 years old naman, John Dan. Kailangan niya magkaanak kasi high risk na siya pag umabot siya ng 40. Oh, 'di ba? At laging sinasabi ng kanyang mommy na gusto na niyang magkaapo. Ay, nako. Oh, at ang jowa daw niya, yung pati jowa, 41 years old. Anyway, magbati muna tayo. Wag nang isama si Casey, sabi ni Georgina. Naku, balitang showbizan to palangga. Hindi naman natin siya binuboljak. Yung mga kapatid niya mukhang may mga mana sa nanay, ano? Mukhang may mga, ano may mga saltik-saltik yung mga pinagagawa. Anyway, nakakaloka. Mas malala ngayon, digital na ang pandarayan ng Comelec, sabi ni Supra. Maganda pa si Pia na lang, katandem ni VP Sara. O, sabi ni Mariela Francesca. Nasa edad na si Kay. Oo nga, malangga, 37. Ako nga maagang ako na jaunties, di ba? Ako, college. College sa jaunties ang lola mo, karay-karay ang kanyang Jonagis habang nag-aaral. Okay lang yan. Ang importante, iginapang mo yung buhay mo. Di ba? Ang importante doon, kahit maaga ka nadapa ka ng bonggang-bongga, nakabangon ka muli ng bonggang-bongga. So, ganun talaga ang buhay. Sino ba naman, di ba? Farma Maraga? Ba't mo i-judge itong si Casey? 37 na pala. Ako nga, mas maaga pa. Gusto mo, pag-usapan natin, mga lolo't lola ko pa, baka mas maaga pa ang lolo ko. Ang lola ko. Ang lola ko, may higit 10 ang anak. Solid Marley ka na ko. Rose, alam mo yan. O, di ba? Bit ko yung anak ko na nag-aaral tayo sa kolehiyo. Pinagbabantayan ko pa nga sa inyo eh. Kasi nung college days, siyempre nag-jaunties ang lola ninyo dahil ang alindog hindi talaga pakakabog. So habang nag-aaral ako, binibitbit ko yung Jonakis ko. Kasi kailangan ko mag-aaral, hindi ko namimiss yung, talaga binibitbit ko sila, isa lang pa lang naman. Binibitbit ko ng bonggang-bongga, so umatid ako ng class. Mabait naman yung Jonakis ko. So, di ba? Nakasurvive ang lola mo. So, tignan mo naman yan, bonggang-bongga ng mga eksena today. PSG pala ang security ni Tambaluslos, sabi ni Cheesecake. Siyempre, hindi naman malabo yan palangga. Okay? Sabi ni Danny Boy, paras kay paras. Pinapanood ka rin. Yes, kaibigan ko yan si Jing. Ayan. Sabi ni Solid Maharlika, nako, yes, sa Batibot. I know, those were the days, no? Ang sarap balikan ng college days. Dapat nga tularan natin ang mga Koreana na nag-aanak sila na pag 30 years. Ganun ba? Okay. Okay. Nakakainip na, kailan mawala na siya sa Malacanang. Pero mas masarap manganak ng maaga para sa akin. It's up to you kung paano may didil yung buhay mo. Alright? Kasi like ako, college days na jaunties, tapos din na nagtrabaho, nagkaanak ulit ng bonggang-bongga, tapos nagbalik loob, nag-aral muli, dapat laban lang ang buhay. Ang importante lumalaban ka at hindi ka nagnanakaw ng pera ng bayan at tumayo ka sa sarili mong paa. Hindi ka umasa kahit kanino, kundi tumayo ka sa sarili mong paa. 'Di ba? Napagtapos mo ang iyong sarili, 'di ba? Napag-aral mo ng mga anak mo, lahat. Kaya ganun talaga ang buhay. Talagang wala na ng perfect na buhay. Nagtitinda pa nga ako, Rose, naalala mo, tinda ko ng kung ano-ano sa school. Titinda ako para mabuhay. Ay, nako, talaga naman ang balitang mga nakaraan. Anak kaya sa labas ni Lisa? Sabi, Garen Mejare. Sinong anak sa labas? Anak kaya sa labas ni Lisa? Yung anak ni Lisa sa labas? Ginurgur niya na yata, di ba? Kapag tinatanong ba, di ba? Sabi niya, she's gone or he's gone. Okay? Ano daw? Panoorin na rin natin. Okay? Si GTNR. Sabi ni Bia, pinapanood ko yan Nila Kaado, Mentong, marami tayong matututunan. Sending love and protection. Si Ivy pala yung nagpadala ng mascot sa rally kagabi. Really? Hindi ko pa alam. Okay? Ito na natin mga kadyutahang balita. Okay? Opensiba versus IS gunmen sa Lanao, mas tumitindi. Okay? Mas tumitindi pa ang mga opensiba ng pamahalaan laban sa mga miyembro ng Islamic State-linked Dawla Islamia. Diyan sa Lanao del Norte. Alam niyo, si Kuting, kung puntahan niyo yung sabi ng aking palangga, true, mga sandwiches na sapilatan inaabot mo. Naalala mo yun. Kwento ko lang ng konti, balikan ko yung pagtitinda ko sa school.
ever since kahit na nung nagtitinda ako mga classmate ko, syempre pare-pareho lang kaming estudyante. Sapilitan talaga yung pagbenta ko, "Sige na, bilhin mo na yan." Iiwan ko sa lamesa, "Basta bayaran mo ako bukas." Oh, bukas bayad na siya, that's true. Oh, 'di ba? Tuloy ang chika. Ay naku, those were the days, Rose. At least nalagpasan natin yung mga eksena natin sa banga at ngayon tayo isang bonggang-bongga, okay? So balikan natin itong, kay Kuting. So kahagabi, in-interview ko si Attorney Vic, 'di ba? Tinanong ko siya tungkol sa yung 6 fallen heroes sa Lanao na nagbuwis ng buhay na hindi man lang dinalaw ni Kuting. At wala talaga, si Inday Sara dinalaw yung mga biktima sa ospital. Si Kuting, although hindi ko napanood. Dito nga natin makikita mga kaibigan, pati nga si Madam Maharlika ay kayang itaya ang kanyang buhay para lamang isiwalat ang karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte, Lisis Mags at Tambaluslos sa loob mismo ng Malacanang. Kaya naman dapat imbestigahan at parusahan ang may sala sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.